Bakit nga ba? Ayan na. Hindi po kanta yung bakit nga ba ni Sara Duterte. Bakit nga ba takot na takot yung defense team ni Sara sa prosecution? Mga kababayan ko, na ipakita kung gaano kawalang ya, at gaano kabalahura, mga kababayan ko, magsalita si Sara Duterte. At takot na takot ho yung defense team ni Sara na makita, malaman, mga kapatid ng taong bayan, kung ano nga ba ang ibig sabihin ng bloodbath. Ano nga ba ibig sabihin ng bloodbath, mga kababayan ko? Dugo na nasa bathtub? No, hindi ganun yun, mga kababayan ko. Sa Tagalog, madugong labanan, mga kababayan ko. Bukod po sa madugong labanan, mga kababayan, kanina sa Senado, nakita natin yung defense team ni Sara Duterte na tila ba, mga kababayan ko, ay hindi ho makasagot. No, hindi ho makasagot, mga kababayan ko. Hindi ho makasagot sa prosecution. Bakit kaya? Yun ang tanong ni Biyahe ni Koy TV. Ano malalaman natin, mga kababayan ko? Kasi, kaya huwag kayong mawawala, mga kapatid. Tumuto kayo dito lang sa Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga Biyahe ni Koy movements na gagawin natin. So, let's do this, mga kababayan ko. Panoorin natin yung video na to. Hatawin natin ang hatawin at husgahan natin ang husgahan ang mga nangyari sa loob ng Senado sa Day 2. No, Day 2 ng impeachment trial. Panoorin niyo po yung video na to, mga kapatid. Pinayagang may palabas sa Day 2 ng impeachment trial ang mga video ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bahagi ito ng pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment o ang usapin sa umano'y grave threats and destabilization. Pero bukas pa itutuloy ang cross-examination o yung pagsusuri ng depensa at pagtatanong sa mga iniharap ngayon ng prosekusyon. Mula po sa Senado, nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Alright, mga kababayan ko, no? Pag-usapan natin yung usapin na yan. Ang sabi kasi doon, mga kababayan ko, tungkol dito sa pagbabanta nito ni Sara Duterte, yung grave threat kung tawagin, mga kababayan ko. Alam niyo, mabigat po ito, mga kababayan ko, no? Mabigat po na aligasyon yung salitang grave threat o pagbabanta ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Yung pagbabanta, ha? Pagbabanta mo, putang ina ka, Inday, hayop ka. Gigigil ako. Yung pagbabanta ni Inday, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos at kay First Lady Luisa Araneta Marcos at kay former House Speaker Martin Romualdez. Yan na, nanggigigil ako, nanggigigil. Di ba? Nangbabanta. No? Ang pinag-uusapan doon, mga kababayan ko, is ano nga ba? Bakit? Nagbanta ito si Sara Duterte at pumasok yung salitang grave threat. Yun yung pinag-uusapan. Di ba? At pilit po, mga kababayan ko, pilit po, gustong, mga kababayan. Gustong-gusto ng mga frost ng defense team na wag basahin, wag pag-usapan, ayaw nila. Bakit? No, bakit defense team ni Sara? Ayaw nyong malaman ng taong bayan kung gaano kabalahura magsalita si Inday Sara. Diba? Yun lang yun, mga kababayan ko. Ayaw malaman. Kasi ang gusto ng defense team ni Sara, kumpletuhin. Buo. Gusto nila ubusin yung 2 hours. Ba, mga lintik, gusto talaga, no, magaling sa delaying tactics. Ganon kalupit yung mga yan, mga kababayan ko. Delaying tactics ang gagawin nila, mga kababayan. Gusto mo naman panoorin nyo 2 hours para mapanood yung konteksto, mga kababayan ko. Gusto nyo panoorin yung konteksto, 2 hours. 2 hours and 2 minutes and 18 seconds. Gusto nyo panoorin yung ganong kahaba para lang sa walang kakwenta-kwentang sinabi ni Sara na ano,
Pag namatay ako, patayin mo si BBM, patayin mo si Luis Mariana Marcos, patayin mo si Martin Romualdez. Promise, no joke, nakausap ko na siya pag may nangyari sa akin. For 2 hours, mga kababayan ko. Sa 2 oras, yun ang buong-buo panonoorin mo. Yung pagtatanong ng mga hindot na barateros, pagtatanong ng hindot na si Maharlika, pagtatanong ng mga putaragis na mga content creator niya. For 2 hours, panonoorin mo para maintindihan doon ng prosecution panel. Pati maintindihan ng mga senator judges. For 2 hours, panonoorin nyo yun. Yun yung gusto nilang mangyari. Samantalang, ang context ng pinagtatalunan, mga kababayan ko, na nagbanta ba si Sara Duterte o hindi? Yun lang. Di ba? O anong tawag doon sa ginawa nila na yon? Sasabihin ko na pag ginawa nila yon. Magaling ang defense team ni Sara kaso may butas. Pero tandaan nyo mga kababayan ko, hindi huuto-uto ang Senado natin at hindi rin huuto-uto ang Senate President natin. Yun lang. Mga kababayan ko. Bakit? Mga kapatid, hindi nila hinayaan na for 2 hours panoorin yung pagrarant ni Sara Duterte. Tama yun. Na hindi nila mapanood yung mga ganun. Kasi alam ba, ang konteksto lang naman na pinagtatalunan, paano nagbanta si Sara nyo? Di ba? Sabi niya lang, yung sinabi niya na pagugurgur niya daw si Bongbong, si First Lady, tsaka si Martin, pag may nangyari daw sa kanya. So that is a threat. Threat, mga kababayan ko. Pagbabanta na posibleng gawin ni Sara Duterte, mga kababayan. Yes! Bakit? Paano? Biyanin ko, sobra ka naman exaggerate sa mga sinasabi mo. Di naman wala naman mangyayari sa kanya. Baka naman expression niya lang yon. That is not a freedom of expression. Alam mo kayong mga hindot na DDS, makinig kayo sa akin ha. Kayo. Ikaw, nalo ka ng DDS ka, nakikinig ka ngayon sa akin. Makinig ka na mabuti. Tandaan mo, yung sinabi ng pambato mo sa 2028, ikaw, dukdok mo sarili mo to ha. Oh, tandaan mo sinabi ko, hindi yan freedom of expression. No? Ang pagbabanta, ang pagtetret ng pagpatay, lalo na sa presidente, kahit sino pang individual na tao, tandaan mo to, saksak mo sa kokote mo ha, na gamunggo ang liit, tandaan mo. Hindi freedom of expression ang tawag dyan. Lalong-lalong hindi magiging expression yan. Dahil galit ka, naging freedom of expression si Sara. So ganun pala magalit si Sara Duterte. Pag nagalit siya, pwede siya magbanta sa tao. Pwede niyang pagbantaan na papatayin niya. Ganon! Tandaan nyo, hindi ho freedom of expression yon. Okay? Malayo ho sa freedom of expression yon. That is a threat, mga kababayan ko. Oh. Tapos sasabihin ng mga hinayupak na to, freedom of expression lang ang sinasabi ni Inday Sara kaya siya nakapagsalita ng ganun. Grabe, 'di ba? Freedom of expression na pala ang pagbabanta. 'Di ba? So freedom of expression din pag sinasabi mo na si Digong ganito ganyan. Malabo hong maging freedom of expression 'yon. Ngayon, pumasok ho yan sa impeachment at laban na grounds kay Sara, yung pagbabanta niya sa presidente at sa unang ginang at sa dating House Speaker. Naging usapin ho yan. Ngayon, ang pinaglalabanan sa prosecution, mga kababayan ko, is gaano kahaba ang panonoorin. Wow, tatanungin ninyo mga kapatid, simple lang. Simple lang. Yung words lang na sinabi ni Sara. Okay? Yun dun lang sa paragraph na yon. Sa timeline na yon. Yung 2 minutes and 18 seconds lang. Doon lang tayo mag-focus, doon lang tayo mag-usap. Kasi yun yung pinaka highlights ng sinabi niya. Hindi naman sinabi ni Sara Duterte, sa beginning, sa gitna, kundi nandun sa climax ng live streaming nila sa Zoom. So ngayon napag-usapan, naungkat yan, anong pagkakamali ni Sara at tila ba ngayon pinagtatakpan ng mga abogado niya, mga kababayan ko, na wag ipalabas. Kasi tandaan nyo, pag pinalabas sa publiko, marirecall ng tao. Yun ang kinatakot nila, mga kababayan. Kaya kung papanoorin nyo itong video na to, inunahan ko na yung balita para mas maintindihan nyo. Ayan, no? Panoorin nyo.
Mel, Vicky, Emil, naging mainit nga po ang pagdedebate ng prosecution at depensa sa ikalawang araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at may kaugnayan po ito doon sa video na ayon sa prosecution ay pagbabanta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Presiding officer, may I just further... Sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ipinalabas sa korte ang video ng online press conference ng bise na kuha noong November 2024 nang umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, o di ba si Mamaw Dispenser pa pala yung nagsasalita? Di ba? O kayo mga DDS, kayo mga DDS, makinig kayo. Huwag kayong magalit sa amin. Magalit kayo kay Mamaw Dispenser. Itong si Maui Dispenser, puta lagis na itong bakla na to. Pinahamak mo si Sara Duterte, oh. May patanong-tanong ka pa ng ganyan, oh. Ngayon, ginalit mo si Sara, nagsalita si Sara. Oh, ang ending, oh. Ikaw ang nagpahamak. Sabi sa inyo, eh. Yung bakla na yan ang magpapahamak sa inyo. Diba? O, di ako nagkamali. Diba? Si Maui Dispenser ang nagsalita. Nagtanong kay Sara ng exaggerated question. O, ano nangyari? Pinahamak ni Mamaw Dispenser si Sara. Ang sakit, no? Pinahamak kayo ng sarili nyong vlogger. Oh, kitang-kita sa video, di ba? Si Mamaw Dispenser. Oh, sige pa. Ano, Sara, kaya mo pa? Sabi ko sa'yo, ipapahama ka ng mga yan eh. Oh. Kitang-kita nyo sa video. Ulitin ko pa ba? Ulitin natin ha. Oh, tignan nyo. Oh, ayan oh. Oh, ulitin ko ha. Tinanong si Sara. Oh, ayan. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan nyo. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, Teka, diyan. Sug tayo dito. Oh, sug tayo. Presiding officer, Nyo ha. may I just further... Sa ikalawang araw ng impeachment Tingnan niyo, trial ni mabuti, sino Vice President nagtanong? Sara Duterte, ipinalabas sa korte ang video Oh! Ano? Ayan o! Mamaw Dispenser! Puta nagis ka, pinahamak mo si Sara Duterte, lintik kang bayot ka. Ayan o, pangalan mo! Oh! Si Mamaw Dispenser ang nagtanong. Tain ng bakla to, pinahamak si Sara oh. Oh, ayan! Oh, ikaw ang nagtatanong! Ngayon, yung sinasabi mo, yung hitangin na, ilig mo sa issue eh. Buti na lang talaga, puta nagis ka, buti na lang talaga pinalayas kita eh. Kung di kita pinalayas, mananatili ka pa sa Malacanang lintik ka eh. Di na lang pala, no? Ako, Diyos ko, Mamaw Dispenser, mahilig ka sa issue. No? Social climber na bayot to. O ano nangyari? O, disunog si Sara Duterte ngayon sa Senado. Ginamit pang ground sa impeachment laban sa kanya yung mga tanong ni Mamaw Dispenser. O mga DDS, huwag kayong magagalit sa amin. Hindi kami nagpapahamak sa inyo. Yung mga vlogger ninyo. Diba? Ano? Ayan na. Ito pa. ng online press conference ng bise na kuha noong November 2024 nang umano'y pagbabanta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. kasi may Ayan no, di ba? Ang sagot niya kay Mamaw Dispenser, panoorin nyo. Panoorin nyo, kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No di ba? joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. Ngayon, takot na takot ang defense team na lusutan yung sinabi ni Sara. Kasi totoo naman eh, ang gustong palabasin ng defense team, Sara Duterte is always speaking for, ano tawag ito? Anong tawag doon? Nakalimutan ko tuloy, nasa dulong dila ako. Expression. No? Hindi porke nasa democratic country tayo, pwede ka na magsalita na magbabanta ka ng pagpatay. Walang ganun, te. Buwang ka ba? Kulang ka sa buwan, no? O sadyang may sayad ka. No?
Saan kayo makakita? Hindi freedom of expression yan. Kasi yun ang gustong palabasin ng defense team eh. The freedom of expression ni Sara. And how many times naman natin sinasabi sa taong bayan na hindi freedom of expression ang pagbabanta? Okay? Mga kababayan ko. And Sara Duterte said, no joke, no joke, no joke. So ang ending mga kababayan ko, yung no joke na inumpisahan ni Mamaw Dispenser, ang ending, si Sara ang nagsuffer. Di ba? Oh, sabi nga dito, kasali po sa impeachment si Sara. Ayan na pagbabantaan niya. Correct. Kasi that is a threat. How many times ba natin i-recall sa taong bayan na threat po yan, hindi yung freedom of expression? Yung mga naniniwala ko sa freedom of expression na sinasabi ni Sara yan, tawag ko po doon, tanga, mga kababayan ko. Oh, bakit? Ang tawag ko sa mga yon, mga kababayan, literally, mga kababayan ko, mga bobo. 'Di ba? Yun ang tingin ko sa inyo ngayon. 'Di ba? Oh, ngayon tanong. And then he said yes. Ang video ito ang ugat ng Article 4 ng Articles of Impeachment na grave threats at destabilization laban sa bise. Oh, kita niyo si Maui Dispenser talaga yung nagsasalita, no? Mga kababayan ko, no? Oh, 'di ba? Grave threat and destabilization. Pasok talaga. Mga kababayan ko. Kaya walang kawala si Sara dito eh. Sa totoo lang, walang kawala si Inday dito. Ito ang masakit. Wala talaga siyang kawala. Mahihirapan siya dyan, mga kababayan. Pero bago maipalabas yan, naging mainit ang pagtatalo ng prosecution at depensa nang maupo sa witness stand ang pinakaunang witness ng prosecution team. Di ba? Ito, pansinin nyo ayaw ng defense team ni Sara Duterte na magsalita o maghayag in public ng mga testigo laban kay Sara. You know what's the reason kung bakit, mga kababayan ko? Sobrang iniingatan nila. Alam mo, hirap ng position ng defense team ni Sara eh. Para sa akin habang pinanonood ko yung impeachment, mga kababayan ko, alam kong mahihirapan yung defense team ni Sara. You know why, mga kababayan ko? Alam mo kung bakit nahihirapan siya? Mahihirapan ang defense team niya? Kasi bakit? Kapag nagsalita ang testigo in public, mga kababayan ko, matik, mga kababayan ko, ang tao maninimbang. Yes, maninimbang ho ang taong bayan. At kapag nanimbang ang taong bayan sa sinasabi neto ni Sara Duterte, mga kababayan ko, at ang mga testigo laban sa kanya, mga kababayan ko, ay posible ho bumaba yung trust rating ho ni Sara sa taong bayan. Yun lang naman ang iniingatan ng defense team ni Sara eh. Sa totoo lang, no? Ang hirap ng ginagalawan nilang mundo kasi anytime na may magsasalita dyan, it can affect the entire 2028 dream, the 2028 impossible dream ni Sara. Maaaring maapektuhan yung pangarap niyang maging presidente sa 2028 sa mga testigong lalabas. Kaya ho, mga kapatid, mabigat ho yung usapin na to, mga kababayan. Eto pa nga lang NBI agent na sumuri o nag-authenticate ng video ni Sara Duterte tungkol sa kanyang pagbabanta sa Pangulo at sa unang ginang at sa dating House Speaker, mga kababayan ko, ayaw na ho nilang pagsalitain sa publiko. Kasi marami hong maliliwanagan na mga taga Mindanao kung gaano ho kababa yung sinusuportahan nila at gaano ho kasamantao yung kanilang gustong ipanalo sa 2028. Mga kababayan ko. Diretsahan salita no offense, mga kababayan ko. Si John Mark Calilung, Senior Agent ng National Bureau of Investigation. Ayon kay Calilung, siya ang kumuha ng kopya at nag-authenticate ng ipinalabas na video. Hiniling ng prosecution na i-play ang maiksing bahagi lamang ng mahigit 2 oras na video. Pero tumutol ang depensa. Tingnan niyo yung pagtutol ng depensa, panoorin nyo. Sabay-sabing dapat ipalabas ang buong video para nasa tamang konteksto ito. Exactly, the video is 2 hours and 26 minutes and 10 seconds. But wait, Your Honor, please. We will aid the court in this regard. We will not be showing the entire 2-hour video, Your Honor, please.
We will be presenting the relevant portions of the video, Your Honor, please. Tama si attorney dun ha. The relevant portion. Yung pinakabuod. Mga kababayan ko, ayaw na ayaw ipalabas, panoorin niyo. It's 2 minutes and exactly 18 seconds, Your Honor, please. We object. We request that the entire Ano no? We request the entire. video be played. It is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Presiding Alam mo, officer. Sa matalino punto yung ito tumayo. abogado, no? Matalino yung abogado ng prosecution, mga kababayan ko. Napakagaling. No, mga kababayan ko. Samantalang yung mga abogado ni Sara Duterte, to the rescue, yung mga senador, nakaalyado nila. Lalo na to si Cayetano, mga kababayan ko, no? You know, si Cayetano, tignan nyo mga kapatid. Oh, Si tignan Senador nyo. Alan Peter Cayetano. If I'm the only one who wants to see it as a whole, then I will submit to everyone else. But if everyone else is saying we will eventually watch the whole of it, we might as well get it over and see the context of the whole video. Sandaling nagsuspend ang impeachment court at pagbalik, nagdesisyon si Presiding Officer Senador Cheese Escudero. Oh, di ba? Oh, ngayon, sabi nga ni Alan, kung ako lang ang papipili ko na panood nila. Alam mo, hindi ko panonoorin yung video ni Sara na 2 hours na nagrarant. Ang papanoorin ko, kung bakit siya nagsalita ng ganun at nagbanta. The context is ang pagbabanta. Hindi naman yung entire video kung paano nagrarant si Sara at paano nagbumumura doon. The Secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Sorry, Di ba? Yan yun. kindly play the video. Bukod dito, Alam mo, buti na lang pinayagan ni Cheese Escudero na ilabas yung video eh. Kasi, the promise, magandang ilabas talaga yung video. Kasi pag hindi mo nilabas yung video na yun, mga kababayan ko, it means, mga kababayan ko, na mababaliwala yung mga gusto natin malaman dito. Mababalit ba, mababaliw at mababaliwala. Yun ang iniiwasan natin na mangyari, mga kababayan ko. Tuloy. ilang bahagi pa ng video ang napanood ng Senator Judges tungkol sa sinabi ng bise. Is that it? Cutting his head. Di ba? Is that a kind of president? Is that a kind of a vice president? Cutting his head. Di ba? Imagine niyo how Sara Duterte is insane. Baliw. Kung yung tatay niya trip mamaril, itong si Sara hindi. Psychopath. Di ba? Psychopath. Di ba? Mas malala pa to sa panonood, mas malala pa. Siguro lagi pinanonood itong palabas Conjuring. Kung hindi the last 7 days. Di ba? Puro puro kaharasan. Napapansin nyo? Karahasan ng kanyang ipinopromote sa tao. Imagine the Vice President press conference saying in front of many media na si Bongbong Marcos just cutting off his head. Gaganon-ganon pa. Diba? Yan ba yung gusto nyo ipanalo? Diba? Yan ba yung gusto nyong bigyan ng susunod na Yan ba yung gusto nyong bigyan ng upuan sa Malacanang? Yung kaya magsalita na, I'm gonna cutting off his head. Grabe, diba? Hindi marunong maging presidente. Hindi marunong maging presidente. Pati ang pahayag nito tungkol sa labi ng ama ng Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Nakita na rin kung gaano kahigpit ang bantayan sa isa't isa ng prosecution at depensa. Diba? Imagine, patay na nga si Senior Marcos. Diba? Gusto pang hukayin, itapon sa West Philippine Sea. Gawin mo sa tatay mo, huwag sa amin.
Wag sa tatay namin. Wag sa nirerespeto namin presidente. 'Di ba? Kapal ng mukha nito ni Sara, no? Nakaka-high blood ka pag naaalala ko yan. Nang nagsalita si Representative Lawrence Defensor ng prosecution. Sa pamamaril sa isang paaralan. Diyan nga lang, ayaw niya ihalimbawa yung pamamaril eh. Sorry, excuse me. Your Honor, may I be allowed to finish my manifestation? This is no disrespect, sir. Counsel for respondent is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation, this is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what, May I be allowed what is to reply? proper is that they present their first witnesses. Kindly let him finish. Matapos magsalita si Defensor, hirit ng depensa. Your Honor, we move to strike that opening statement. Chair would like to inform and instruct the senator judges that the statement and manifestation made by the Honorable Defensor should not in any way be taken as evidentiary because it was merely a manifestation cum introduction. Motion is denied. Diba? Unang witness pa lang yan na Vicky, pero ganito na kainit. Bukas po ay muling isasalang sa witness stand itong si NBI Agent Calilong para naman po sa kanyang cross-examination. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Diba? Did you see that, guys? Nakita niyo yung kasinungalingan na gustong ipagtanggol ng mga abogado ni Sara sa defense team. Nakita niyo yung gusto niyang, what we call this, gusto niyang ilabas. At nakita ninyo kung papaano, mga kababayan ko, maging ganun kabaruba lang isang Sara Duterte. 'Di ba? Ipagtatanggol nila kahit mali na yung tao. Tandaan nyo to, hindi tayo tanga, hindi tayo mga bata dito. Tayo yung mga magulang at ordinaryong Pilipino na nabubuhay sa Pilipinas na alam natin ang tama at mali. Samantalang sila, mga kababayan ko, okay lang magsalita, okay lang magsasalita ng ganun, mga kababayan ko, kasi para sa kanila, mga kababayan ko, ang pagpatay ay normal. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, no, kayo na ho ang bahalang humusga sa nakikita nyo ho, mga kababayan ko. Ano nga ho ba ang hatol nyo kay Sara Duterte? Ano nga ho ba ang hatol nyo? Kaya mga kababayan, comment nyo sa baba kung guilty or not guilty, mga kababayan. At huwag mong kakalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe. Ha? Mga kapatid. Kaya ano pang hinihintay nyo? Comment down below. Guilty or not guilty? Oy.